Good morning, guys! Good morning! Morning. So, yun, kaka-winter storm lang kahapon. So, ang dami na namang snow sa labas. Kahapon, walang pasok yung mga bata. Ngayon, delayed opening sila. And yan, sama namin kayo today. Wala akong pasok. And ihahatid ko yung mga pinapakain ko na sila, na kabihis na sila. Ihahatid ko sila ng mga, siguro it's around 8 o'clock na ngayon eh. Usually umalis kami dito pag normal na pasok mga 8:10, ganyan 8:15. Pero dahil delayed opening, so medyo may allowance sila na matulog ng konti kanina. So yan. Where's the remote? Hello. We're gonna eat now, and after the day is delayed, and we're gonna mommy's like preparing food. I'm gonna make a drawing that's pretty nice. Also, I'm gonna draw a Satan here to follow it so that I can scribble. But I'm gonna do a 3D actually. And then I'm just putting it like that, some big space. Like that. Like that. And then what's at the middle is 3D. What's this? It's like a puzzle. It's like a puzzle. It's like a puzzle. It's like very windy, right? Like. Guys, yung ano, snow sa labas. Naipon na siya. Ayan, katatapos na ng mga bata kumain. And yun, kaantay kami ng time. Tapos na sila, nakaprepare na. Wala silang hot lunch today eh. Kasi 1 hour delayed yung kanilang opening. So nag-advise yung school na wala silang hot lunch today. Palit mo eh. Move. Yung labas guys, oh. Buti na, nakapag, na si Denmark. Nakapag, pahala na siya sa labas. Ayan. Hopefully, wala na munang winter storm. Pahinga na muna. Nakakapagod din magpala. Ayan guys, oh. Tapos meron kaming ganyan guys, so mura lang yan eh. Sale namin nabili sa may Avalon Mall, sa may showcase na showcase na shop. Kami pa namin titiklopin doon. Yung mga bata nag-aantay ng oras, maaga pa kasi. So nanonood muna sila. Yeah guys, baba tayo doon sa basement mamaya pag may time ako. Maglilinis ako eh. And dadalhin ko kayo doon sa may basement. And yun, malinis na siya. Ewan ko lang kung na-vlog ko yun. Malinis na siya. Gagawin na lang yung lalagyan pa kasi doon ng kitchen sa baba eh. Lalagyan ng lutuan. Tapos lalagyan pa ng flooring yung the rest ng basement kasi kwarto pa lang yung nalalagyan. And yun, para pwede na siyang malipatan ng bago naming tenant. So yun. Guys, tayo na at ihahatid ko na sila. So ganito yung sa labas namin. Sa labas, nire-ready ni Denmark yung dadaanan ko. Ayan siya. Medyo matagal magpainit ngayon ng ng okay na to.
medyo matagal magpainit lately ng kasi dahil sa weather nitong sasakyan. Wala akong makita. Hila. Okay, 9:15 na. We have to go. Look, 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 look. Look, look, I'm a teddy bear. Look. I'm a teddy bear. Look. Yun, dikit mo! Hirap talaga kapag tatawid. Let's go. Medyo nahihirapan ako. Bye, bye. Bye, bye, Daddy. Bye, Daddy. Yun. Pag tatawid kasi medyo na ako, nalilito ako. Yan. Pagka bago ka pa lang na driver dito sa Canada, naglalagay naman ng novice driver doon sa likod. So, medyo naintindihan naman nila pagka sobrang bagal mo o hindi ka makatawid-tawid ka agad. So, yun. So, very important talaga na pagkabago ka, maglalagay ka talaga ng kasi nasa nila yan. Nasa rules and regulation ng New Finland. Hirap mag-drive in snow. Buti malapit na yung school ng mga bata sa amin. Siguro mga 2 kanto. Pero mahirap pa rin maglakarin. Kasi nga sobrang lamig. Nag-i-snow. Alam nyo guys, very important talaga dito yung meron kayong snow blower. Lalo na kung may sarili kayong bahay. Kung nagre-rent kayo and wala naman kayong sasakyan, okay lang yun. Kasi kahit yung daanan lang naman lalakaran nyo, kailangan nyo i-clear. Pero kung may sasakyan kayo, napaka-importante na meron kayong snow blower. Kasi sobrang kumakain siya ng oras guys. Kapag may paso kayo, kailangan kapag may snowstorm and you know that kung anong oras ilang oras yung biyahe nyo, kailangan you have to really make an effort to make time talaga. Kasi hindi kayo aabot sa trabaho nyo eh. Yung aking mga ito na tayo sa school natin yung mga bata. Malis na sila. Ayan na, na sila. Nakaalis na sila. Ayun guys, natin ko na yung mga bata. And nabalik na tayo sa bahay. And dito, napaka-importante talaga din, actually sa lahat naman ng bansa, pero dito talagang ang na-appreciate ko dito, yung mga tao dito, talagang sumusunod sila sa traffic rules. Dito kapag yung may bus, ganyan, tapos lumabas na talaga yung stop sign, kailangan magkabila, hihinto. Kasi nga naman, kung biglang tatawid yung mga bata, di ba? Para sa safety din. And isipin nyo na lang kung may mga anak kayo, 'di ba? Gusto nyo na sumusunod din yung mga sa traffic rules. Drop week ko to ngayong week, drop week ko. Pero kahapon
pumasok ako for overtime, sayang din. And yun yung nagustuhan ko dito sa trabaho ko ha. Kasi sa Qatar kung saan ako nag-work before, ang pasok ko doon Monday to Sunday hanggang Thursday. Yun, kasi ang off kasi doon sa Qatar is Friday and Saturday. And yun, minsan mag-overtime ka pa, mag-extend pa. So, na-appreciate ko na although 12 hours yung shift namin, pero sa isang linggo kasi alternate days naman yung weekends na wala, may pasok ka, tapos Friday, Saturday, Sunday pa yun. Dito na ako sa bahay. Nabutan ko pa yung kahapon. So, nasira yung snowblower namin kasi parang nagkamali si Denmark ng ewan ko biglang may leak pala yung sa gas. Ewan ko hindi niya na-check or mali yung pagkakalagay niya ng gas. So nung tinry niyang i-start, nagkaroon ng spark. So siya umapoy. Yun na yung magre-repair. So, banda lang yan dito sa Turbay. So, magre-repair ito yung magkukuhanan, magre-repair ng aming snowblower. Bigyan ko kayo ng update magkano yung estimate dun sa pag-repair. Ewan ko lang kung natanong ni Denmark. Pero yun, kinuha na niya. And hopefully, sabi niya it will take a couple of days daw to repair it bago sana. Pero meron naman daw siyang mga parts. Tinan niyo yung guys. So, mga parts for the siya na parts for that specific na nasira. And yun, kailangan talaga maalam ka din kung paano maintain yung snowblower. And kami kasi bago lang kami magkaroon ng snowblower, so hindi namin alam. Kasi during summer hindi mo rin alam kung para kasi ang ginawa ni Denmark, din-rain niya. Tapos ewan ko meron ata yung parang bumagsak ba or dun sa pagka na-empty siya. So hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos nagkaroon ng leak. So yun. Ang aming snowblower, Arians yan. Maganda yung snowblower na yan. Yun lang. Hindi kasi maayos yung pagkakastore and pagkakalagay ng gas. Yun, sabi nung nandito na si Denmark, nakausap ko na siya. Roughly daw, yung estimate nun is mga 90. Kasama na daw yung delivery. Pick up and delivery na yan. Pick up and delivery. Ano ba yung naging nun? Ano yung niya? Nag-leak sa carburetor. So, yun ang nangyari. Nag-leak siya sa carburetor. So, yun yung kailangan talaga alam natin kung paano yung proper way to yung maglagay ng gas, mag-drain ng gas. Kasi may chance na pag nag-leak, pag binuksan nyo, liliyab siya talaga. So, kahapon nga natakot si Denmark kasi ang lakas nung apoy. Kaya yun, good thing na merong malapit na dito. Ilagay ko sa description box yung yung pangalan nung shop and kung saan and how to contact them, yung telephone number. Yun, pinuntahan kami dito, kinuha yung snowblower namin and yun yung estimate. Kasama na yung 90 something. Kasama na dun yung pag-deliver niya ulit sa amin. So, which is, okay na, 'di ba? Okay na yung price. Yun. So, yun guys, napaka-importante nga. Sabi ko kanina, napaka-importante dito na may snowblower. Kasi kung wala, ang hirap magpala. Kasi yung snow dito,
karaniwan na kapag nag-winter storm, sobrang tataas ng snow. May 15, may 10. Konti pa yun. Maabot pa to ng more than 20 na mga cm ng snow. So, kaya dito mas gusto nilang umuulan para hindi na sila magpapala. Yun, maganda naman yung snow. Basta hindi ka magpapala. Gustong nila yung mga bata, gusto nila yung snow. Lalo na kapag ganyan na after ng winter storm tapos sa araw. Yun yung the best na magsaslide kami dun sa may PP Park. Nagsaslide kami dun. So yun. Nag-promise pa kami sa mga bata nga na kapag yun nga, pa nagka-winter storm ulit na magsaslide na kami. Yun. Naku, praise God talaga na yun lang yung estimate. Niisip ko na yung worst na abot siguro ng mga 200, 300. Pero hindi naman. 90 lang daw yung estimate. And kasama na yung delivery pabalik. Yung mabait yung kumuha ng ng snowblower namin. And yun, buti na lang at may parts daw naman siya. Hindi, maghahanap pa siya ng parts. Ah, ganon. Maghanap pa siya ng parts. So, 50, 25 yung travel. Tapos yung bolt, yung dalawang, yung mga pyesa, mag-order pa siya. So, sabi niya mga couple of days. Ganyan. So magkano yung, so tayo magbabayad nung orderin niya? So roughly yun yung So yun. Okay na rin kaysa bibili ka ng bago. Alam nyo ba, ang mahal-mahal ng mga, yung mamahalin talaga na, yung mga snowblower na, kasi kung bibili kayo, maganda yung mapapakinabangan nyo na talaga for matagalan, 'di ba? Yung ilang years nyo na mapapakinabangan. Mahal talaga, you will talaga. Pero it's an na din investment kasi mahirap pagkawala. Yan. Nakakapagod. Ilang oras kang hindi mo kaya nang wala siya. So, not unless, alam ko yung mga kakilala ko iba, nagpapaano sila, yung nag-avail sila ng service ng, nag-clear ng, ng harap. So, maganda din naman yun. Kaya lang, dito kasi madalas mag-winter storm So, yung laging avail mo ng service na yun, pa nag-accumulate, para ka na rin bumili ng sarili mo snowblower. So, yun guys. Paglilinis ako. Sama ko kayo dun sa basement mamaya. And, yun, susundin natin ulit yung mga bata. And, hindi ko alam kung anong activities namin mamaya. Pero, kung lalabas kami, isasama ko kayo. So, yun. So, guys, lalabas muna tayo ngayon. May kukunin kami sa Staples and ubos na kasi yung mga snacks ng mga bata. So mag-grocery tayo. Gusto ko din gumawa ng ng pasta today. So yun, para may kakainin yung mga bata mamaya. So yun, tara, samahan nyo kami. Sa Walmart ata kami mag-grocery. Lamig. Ano bang ngayon? Temperature? Itong isa yung gamitin natin. Ito yung madalas kong gamitin, yung Odyssey. Pero itong gagamitin natin ngayon. Itong CRV. Ito yung nasa loob Kaya wala siyang snow. Kaya ito, yan Daya. Nakuha na yung guys, dito kami sa Staples. Yan yung namin banner namin sa church.
So, kinuha lang namin. Nagpagawa kami. Nasira kasi yung isa sa mga banners sa church. Yan. Tayo. Pasok na tayo ulit dito. Ay. Tayo sa Walmart, guys. Ayan. Let's, pili tayo ng mga ingredients. Masyado nakapag-vlog. Nandito kami sa Walmart na, guys. So, ito na yung mga napamili namin. Ang dami na. Ayan na. So, nag-concentrate kasi akong ayan. Yung mga mura naman, oh. Ayan. Ito yung mga napamili namin. Yan. Ito. Kasi gagawa akong pasta mamaya. May mga tingnan mo may clearance, 40% sa mga bata. Ano price? Ano palagay na price? 40% clearance na siya. Oh, meron din clearance for Okay. 159. Tapos 40% off pa siya. Ay, wala akong chips. Bili tayo ng chips. 297, mga lace. Ito. Alam nyo, may nakita ako na kaya lang dun ko lang talaga nakita yung sa Dollarama. Yung ganito, tapos yung flavor niya, habanero na Ruffles. Mahilig sa Coke. Doritos. Ayan yung mga energy drink. 2 for $6. Natin si Denmark. Ay, olive oil. Olive oil ba to? Oo nga, olive oil. Mahal. 16. Kasi, ang daan. Yung mga pinamili namin. Pasok namin sa Denmark. Yung mga pinamili namin, ang dami. Dapat konti lang yung bibilin pero napadami. Pero okay na rin yun. Gagawa tayo ng pasta today. May nakita ko yun sa Facebook cheesy pasta. Sana masarap. Minsan iba yung nagiging lasa pag ako na yung gumawa Try natin mamaya. Minsan may mga pasta na hindi gusto ng mga bata, lalo na kapag maasim. Ayan, wala ko nakitang Filipino sauce. So, tomato sauce yung gagamitin ko. Pero hopefully, magustuhan pa din nila. Na tayo sa bahay. Quick lang yan. Stop over. Para bumili nung yung mga kailangan. Napaka messy nung daan. Kasi kakatapos lang ng snowstorm. Napaka putik. Messy yung daan. Malapit lang naman to. Mga 10 minutes. Nasa bahay na tayo. Wala pa atang 10 minutes. Nasa bahay na tayo. Malapit lang to sa amin. Dito na kami sa bahay, guys. So, i-sort out na lang muna natin yung mga pinamili. And, anong oras na ba? Baka magluto na muna ako bago maglinis. Bumili akong olive oil. Ang mahal. Malaki naman 14. Mahal na siya para sa akin. So, let's sort out yung ating mga pinamili.
pinamili natin. So, tatabi ko yung mga 798 na lang yan, oh. Paborito kasi ito ni Zachary. Yung ano, mga fruits. And, ito, 799. Yung ganito. Yung mga nasa ref. And tofu. Nasyong price. Brownies. Ito yung mga ano nila, yung mga snacks na madali lang pabaon sa kanila. Yung mga ganito. Yan, o. Yan yung mga, kasi usually, doon na sila naman nag-hot lunch. Yan. Bago pumasok yung mga bata, na ano na namin, may napakain namin sila ng breakfast dito para kahit pa paano, busog na sila. Sa snacks, hot lunch doon, tapos kakain sila ulit dito pag uwi. Ay! Segregate natin yung mga dapat ko ilagay sa ref. Ito, maganda to. Madali lang siya kapag madali ang breakfast nila or pagka minsan nag-a-announce sa school na walang hot lunch, maganda ito yung mga ipabaon. Ay, bumili pala nito si Denmark. Ito. Ano nila? Favorite nila to. And lately, gusto to nung panganay ko. Ayan yung Pokemon. Oh, we have a juice. Ayan ang aming yung mga pinili namin. Isang bag pa lang yan. So, lagay na muna natin sa ref. Yun guys, na-empty na natin yung isang bag. Ito yun. Meron pa tayong dalawa pa. Ito po mga pinamili namin. Spinach. Parang $3 ata to. Tapos, ito, 4.99. And mga tig $1 na mga pasta. Pasta natin. Italian seasoning, parang nasa $2 ata to. $1. Alam mo, sa Walmart, doon ako nakakabili ng QP mayo na mura. Ano lang to, 6 or 5.98 something. 6 ata. Basta, sa Walmart pinakamurang ano kasi, meron din ito sa Dominion, meron din ito sa Just Goodies. Dun sa pinakamura na ano ko. Napansin ko kasi madalas akong bumili niyan eh. Ito yung gusto ng mga bata. Namimiss ko yung Yakult. Walang Yakult dito. Kung meron man, ang mahal. Ito, mozzarella, shredded mozzarella cheddar. Nasa 5 something. And our favorite jalapeno. Dito jalapeno. And Ruffles. Yun na yung sinasabi ko, mayroon ako nakitang ganito sa may Dollarama na ang flavor ay habanero, honey habanero, napakasarap. Kung mahilig kayo sa maanghang na matamis. Yun, sa Dollarama ko lang siya nabibili. Pag pumunta kami dun, bibili na ako ng marami. Kasi masarap yun eh. Okay naman to, kaya lang hindi ko masyadong gusto. And we have banana.
okra. Talaga nag-haul ako, no? Avocado. May mga nandito na pinamili namin. Ito yung tinapay. Alam nyo ba, yung tinapay para tumagal sa amin. Nilalagay namin to sa ref para tumagal siya. Hindi siya masira. And our tomato sauce kasi gagawa ko ng pasta. Cream cheese. Walang flavor, ano lang to, great value. Kasi yung isa, ano nga ba yun? May isa na ano yun, mahal, nasa 7. Eh, yung ganito kalaki, ang mahal. And our chocolate. So, yun yung pangalawang bag. Ano man na natin, lagay natin sa lalagyan. Pangatlong bag na tayo. And si Zachary kasi, ito na iniinom niya. Pero nag-ano pa rin siya, nagbo-bottle feed. Kailangan na namin talaga siyang tanggalin sa ganun. Ito, favorite ni Zion, yung mga croissant na maliliit sa Walmart. Mas gusto niya to kaysa yung croissant dun sa Costco. Mas gusto niya yung ito. And ito yung donut. Gusto ba nila to, Han? Kinakain ba to nila, Zion? Yes. Kain daw. Gutom na yan. Kahit ano. Bell pepper. Nagugutom siya kahit ano. Oh, kamatis. And again, ang ating sayote. Yun ang ating mga pinamili kanina. Sunday. Hey guys, nakalimutan ko na naman mag-vlog. So, nasundo ko na yung mga bata. And, nakapagluto na ako pero hindi ako nakapaglinis. Bukas na lang siguro. Ako nakapaglinis and, yun, nagluto ako ng spaghetti. And, nandito na, nasundo ko na yung mga bata. Lalabas kami, may titingin kami ng mga kailangan namin para dun sa basement. Ibababa ko kayo tapos papakita ko sa inyo ang aming basement. So, yan na. Na-set up na yung ano nila, yung kanilang table. So, ito may nabili kami yung para sa lutuan. Yan, kasi balak namin, dito lang namin linapag kasi hindi pa nagagawa yung, ang tawag nito? Hindi pa nagagawa yung aming kitchen dito. So, yan. Nung nakaraan, pinakita ko to sa inyo. Yan, ito nagawa na. Yan. And, balak namin lagyan dito ng kitchen, ano ba to? Yung lutuan. Yan. Tapos dito yung exhaust. Yan, bibila namin mamaya. In-arrange na namin yung ibang gamit dyan. And, yun, eto balak namin, i-flooring na to. Hanggang dun sa kabilang kwarto, parang ganito. Ay, magulo pa siya. Pero ito yung flooring. So, hanggang dito. Hanggang dun sa kabila. Ipa-flooring na namin. Yan naman. Nalagyan na namin ng flooring. Hanggang, ito yan. Diyan, hanggang dito sa kabila. Nalagyan namin ng flooring. Ito din. Nalagyan ng flooring. Yan. Ayusin namin yan. And, nandito na yung ref. Masyado tong mahaba. Kailangan ko tong ayusin. Ito yung ref. Yan. Yan. Nalagyan dito ng flooring pa. Yun yung mga plan namin. Plan namin dito sa basement. And, inunti-unti namin. Pero, yun, pupunta kami sa Home Depot. Titingin kami ng kitchen table. And yung exhaust and yung ano ba yung binili ko sa Amazon? Exhaust and may filter na dun sa exhaust. In-order ko yun sa Amazon. So, sa Home Depot, titingin kami nung
same ng flooring nung nasa kwarto. Tapos yung tabletop nga, yung kitchen table para sa lutuan. Yun. And ito yung magiging lutuan nila. Yan. Yan, ito yan. Dalawang handa. Yun. And akit na tayo ulit. So yun guys, magpe-prepare lang kami. Bibisan ko lang yung mga bata. Kumain na sila. And yun, hindi ako nakapaglinis. Bukas na lang ako maglilinis. And yun, wala naman akong pasok this week. So yun guys, may ulit. Guys, andito na kami sa sasakyan. Nantay na lang namin sa Denmark. Pero papunta na kami, punta kaming Home Depot. And we will check yung mga sinabi ko kanina na mga dapat namin gawin dun sa basement. And yun, titingin kami kasi baka hindi rin magkasya dito yung mga gamit na mga bibilin. Pero at least malalaman namin kung magkano and kung meron. So, yun guys, samahan nyo kami. Mag-ikot tayo sa Home Depot mamaya. Nandito na tayo sa ay, grabe yung hangin. Nandito na tayo sa sa Home Depot. Guys. Ayan na, Home Depot na. Bata. Let's go, Di. Napakaputik, oh. Pasok na tayo sa Home Depot. So, yun. Ito yung mga kailangan ni Denmark. 33. Tanong na si Denmark. Itong mga anak ko sumakay pa dito. Hanapin natin. So ito yon yung ito Mura eh. 433 each. Pili nga tayo ng maganda. Ang na nila, ang bigat. Nandun sila sa gitna. Dito tayo sa harapan para matulungan natin si Denmark. Magkano yan? 144. Now you know what? So this is mommy, and this is Zion, and this is this is mommy. That's Kala ko plain. 189. Small. Ito na lang. Ito. and this is mommy. Yung, alimbawa, pagka bibili natin yung yung tawag nito, pag bibili natin yung flooring alone, aabot na rin naman tayo 500 doon, di ba? Oo. 148. Bili na natin to. Kailangan mo lang naman ng 500 eh. So, ito yung kukunin ni Denmark na kitchen table. Do you need my help? Hindi na? Kailangan mo ng tulong ko? So, nasa $144? $144. So, yan. Oops, dahan-dahan.
I-add na lang natin din yung Para makompleto yung 500. Okay. Hey guys, so hindi ako nakapag-vlog kagabi. Nakatulog na kami and yun nga, hindi ako nakapag-close ng vlog ko. Pero natanggap ko today, nakuha na namin yung snowblower, dineliver na, and nakuha ko na yung receipt. So ang binayaran namin is a total of 161. So yung pinaka price ng pick up and drop off pala is 50, and $90 yung lahat ng mga pyesa na ginamit and yung labor. So plus $21 na tax. So 161 lahat. Not bad. Kasi mahal kapag bibili ka na bagong snowblower. So yun guys, talagang pag bibili kayo ng snowblower, bumili na kayo ng maganda. And yun nga, alamin talaga kung paano mag-maintain and paano gamitin para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa amin. So yun lang guys. Thank you sa lahat na nanonood sa amin at nanonood sa lahat ng mga viewers namin. Ingat kayo, mahangin sa labas and slippery yung daan. Yun, God bless. Bye!